Hangad ng bawat magulang ang kapakanan at kaligtasan ng kanilang mga anak. Ang tanging gusto lamang nila ay magkaroon ito ng magandang kinabukasan at papunta sa taong aalagaan at gagabay sa kanila sa tamang landas. Sa henerasyon ngayon, ang mga kabataan ay masyado ng sensitibo at hindi matanggap na pinagsasabihan ng mga magulang, na minsan ay nahahantong pa sa pagrirebelde, pagkitil ng kanilang sariling buhay at ang malala pa ay nakakagawa ng mga bagay na ikakasira ng kanilang kinabukasan o buhay. Ang kwento ngayong araw ay tungkol sa sinapit ng isang ina sa kamay ng kanyang dalagang anak at ng boyfriend nito. Si Joanne Witt ay isang 47 years old na single mom na nakatira sa El Dorado Hills, California. Nakatira ito sa isang malaking bahay kasama ang kanyang anak na si Tyler Marie. Si Joanne ay nagtatrabaho bilang isang engineer sa El Dorado County kaya masasabing maganda ang kanilang pamumuhay at nabibigay sa anak ang lahat ng gusto nito. Hindi maganda ang relasyon ni Joanne sa kanyang dalagang anak na si Tyler. Noong 5 taon pa lamang si Tyler ay nawala sa custody ni Joanne ang anak sa loob ng 6 na buwan dahil sa pananakit nito sa bata. At habang lumalaki si Tyler ay mas lalong naging mas malala ang kanilang samahan at paminsan-minsan ay lumalaban na sa kanya si Tyler. December 2008 at nasa first year high school si Tyler sa edad na 14 years old ay nagsimula na itong tumambay sa mga local coffee shop at doon niya nakilala ang 19 years old na si Stephen Paul Culver. Naging magkalapit na magkaibigan ang dalawa at di nagtagal, February 23, 2009 ay nagsimula na silang mag-date. Pagkatapos noon ilang linggo pa lamang na opisyal na naging sila ay may nangyari na sa kanila. Isang araw ay naghanap si Steven ng malilipatang bahay at nung nalaman yun ni Tyler nag-offer siya sa nobyo na doon na lamang tumira sa kanilang bahay dahil sa may isa pang bakanting kwarto. Kinausap ni Tyler ang ina at nung una ay nag-alangan si Joanne dahil lalaki si Steven. Ngunit sinabi ni Tyler sa ina na bakla si Steven kaya wala siyang dapat na alalahanin at ang kanilang relasyon ay para magkapatid lamang. Pumayag si Joanne sa hiling ng anak. Habang naninirahan sa kanila si Steven ay doon na nagumpisa na gumamit ng pinagbabawal na gamot ang dalawa. Isang buwan pa lamang naninirahan sa kanila si Steven ay isang araw nakita ni Joanne ang anak sa loob ng kwarto ni Steven na nagtago sa kabinet at walang saplot. Doon pa lang nalaman ni Joanne na may nangyayari sa kanilang dalawa kaya pinalayas niya si Steven. Plano ni Joanne na kasuhan si Steven ng statutory rape ngunit hindi yun natuloy dahil sa pakiusap ni Tyler na huwag na magsampa ng kaso at nangakong ititigil na ang relasyon kay Steven. Kalaunan ay nalaman ni Joanne na palihim pa rin nagkikita si Tyler at Steven habang siya ay nasa trabaho o habang siya ay natutulog. Ayon sa lolo ni Tyler ay pasikretong pinapapasok ni Tyler si Steven sa kanilang bahay, lalo na pag walang ina o pag natutulog, at nangyari yon ng halos 20 beses. Dagdag pa doon ay nakita ni Joanne ang journal ni Tyler na naglalaman ng mga malalaswang bagay na ginagawa nila ni Steven. Tumungo si Joanne sa law enforcement para magsampa ng kasong statutory rape laban kay Steven at ipinakita ang journal ni Tyler bilang ebidensya. Noong tinanong ng mga detective si Steven ay sumagot ito na ang kanilang relasyon ni Tyler ay para magkapatid lang at hindi niya inamin na may relasyon sila o may nangyayari sa kanila. Matapos ang meeting sa law enforcement ni Joanne ay dinala niya si Tyler sa isang restaurant para mag-dinner at doon niya sinabi sa anak na tinuloy niya ang kaso kay Steven. Walang reaksyon si Tyler sa narinig ngunit sa loob-loob niya ay alam niyang makukulong si Steven at hindi siya papayag doon. Gabi ng June 11, 2009 ay nilagyan ni Tyler ng napakaraming gamot pampatulog ang inumin ni Joanne. Noong nakatulog na si Joanne ay pinapasok ni Tyler si Steven sa kanilang bahay. At doon na nila pinagsasaksak si Joanne ng halos 20 times sa itaas ng bahagi ng katawan nito. Pagkatapos ng mga ilang oras ay pumunta pa sila sa bahay ng kanilang kaibigan na si Matthew Widman at pinagyayabang pa nilang sinabi na pinatay nila si Joanne. Pinakita pa ni Steven na isang puting plastic bag na naglalaman ng isang butcher's knife na puno ng dugo. Dagdag pa ni Steven na yun ang ginamit niya para saksakin ang lalamunan at tiyan ni Joanne.
Pagkatapos noon ay umalis ang dalawa at tumungo sa San Francisco. Kinabukasan matapos ang pagpatay June 12, 2009 ay napansin ng supervisor ni Joanne na absent ito. Nakailang beses itong tumawag pero hindi na sumasagot si Joanne. Noong hindi ito tumawag pabalik sa kanya at absent pa rin ito sa mga sumunod na araw, ay tumawag na ang supervisor sa El Dorado County Sheriff's Department at tinawagan na rin ang mga magulang ni Joanne para tanungin kung nasaan ito. Agad na pumunta ang mga magulang ni Joanne sa kanilang bahay at naabutan nila ang mga pulis habang inaantay sila. Nung nakapasok na ay agad silang tumungo sa kwarto ni Joanne at doon nila nakitang nakahiga ito sa kanyang kama, duguan at tumamo ng napakaraming saksak. Hindi pinatay ang aircon ng kwarto para bumagal ang pag-decompose ng katawan. Naging pangunahing suspect ng mga pulis sina Tyler at Steven. Noong June 16, 2009 ay nakita sila sa The Shops at Tanforan sa San Bruno, California at agad na inaresto. Ang hotel nila sa San Francisco ay nakitaan ng mga condoms, bawal na gamot, Fruit Loops, cake, rat poison at suicide note. Balak ng dalawa na sabay na lang tapusin ang kanilang mga buhay ngunit hindi yun natuloy. Noong in-interrogate ng mga pulis si Tyler, sinabi niyang wala siyang alam sa pagkamatay ng kanyang ina. At giit niya na hindi patay ang kanyang ina, sabay sabing karapatan niya magkaroon ng legal counsel. Tinanggap ni Tyler ang deal sa kanya bago ang paglilitis, na kung aamin siya at titistigo siya laban kay Steven, ang kanyang kaso ay babaguhin mula sa first-degree murder ay gagawin na lang itong second-degree murder, at ang sentensya niyang 25 years ay gagawin na lang 15 years. Sa paglilitis ay inamin nilang dalawa na pareho nilang plinanong pagpatay, ngunit nagturuan silang dalawa sa kung sino ba talaga ang sumaksa kay Joanne. Ayon kay Tyler na nung pumasok sila sa kwarto ng ina ay siyang may hawak ng kutsilyo. Ngunit dahil sa hindi niya kayang gawin yon, ay hinayaan niya na lamang na si Steven ang gagawa at siya naman ay lumabas ulit ng kwarto. At kahit daw tinatakpan niya ang kanyang tenga ay naririnig pa rin niya ang sigaw at pagmamakaawa ni Joanne kay Steven na huwag siyang patayin. Ilang saglit pa ay lumabas si Steven sa kwarto na punong-puno ng dugo ang kanyang pantalon. At para patotohanan ang statement ni Tyler, ay may pinakita silang DNA result na nakuha sa ilalim ng kuko ni Joanne at nagmatch yun kay Steven. Inatake ang mental state ni Tyler ng abogado ni Steven at sinabi na sobrang galit ito sa ina. Ayon naman kay Tyler ay may sakit siya na kung tawagin ay dissociative identity disorder, na ayon sa kanya ay tinatawag niya itong 3 souls crowded in one body. At yon ay ang kanyang sarili, isang anghel na nagngangalang Alex at ang demonyong si Toby, na kadalasang lumalabas sa kanya pag siya ay stress. Ayon naman sa testimonya ni Steven ay noong umpisa pa lang ay nagsinungaling na si Tyler tungkol sa kanyang edad. Ayon sa kanya siya ay 16 na kinumpirma sa kanya ni Joanne na 14 pa lang ang anak. Dahil ayon sa kanya kung alam niyang 14 pa lang si Tyler, hindi niya itutuloy ang pakikipagrelasyon dito. Pinatotohanan din ni Steven ang sinabi ni Tyler na may 3 personalidad ito. At nung gabi ng krimen ayon sa kanya ay nag-away si Joanne at Tyler, at nung dumating siya sa bahay ay patay na si Joanne at nakita niyang may hawak na kutsilyo sa kanang kamay si Tyler at duguan ang kanyang pantalon. Sinabi pa daw sa kanya ni Tyler na Steven, I did it. I finally did it. My mom is gone forever. Matapos lamang kalahating oras na deliberasyon ng mga jury, noong June 15, 2011, ay napatunayang guilty si Steven sa pagpatay kay Joanne at pagsisinungaling sa korte. Makalipas naman ang 2 buwan, August 12, 2011, ay sinentensyahan si Steven ni Judge Daniel Proud ng life imprisonment ng walang parol. Samantalang si Tyler naman ay sinentensya ng 15 years na pagkakakulong at inilagay sa Central California Women's Facility sa Chowchilla at ipinagkaloob sa kanyang parol noong August 26, 2022. Noong August 2023 ay kasalukuyang namang nakakulong si Steven sa California Healthcare Facility sa Stockton, California.